CDSGA Vision Statement. Man of God, Viram Day, a leading transformational leadership institution with a unique Gabrielian culture of discipline, socially responsible, interdependent, functionally productive, godly individuals enriching the marginalized to thrive in the global community. CDSGA Mission Statement. CDSGA commits itself to give affordable, transformative, psychologically innovative, quality education and a caring service that makes a difference towards self-actualization. Philosophy. Commits and dedicates itself to serve God and fellow men always. Goal. To transform students to become genuine and true-blooded Gabrielians. Gabrielian identities. Punctual, industrious, good character, good listener, grateful, thankful, helpful, honest, and humble with integrity. Core values. Love, peace and respect. Culture. Excellence, service, honesty, and truth. Guiding ethics. Think good thoughts, say good word, and do good things. Attitude. We care. Motto. One mind, one heart, one school. Tagline. We care, your legacy to share. Hindi ko na kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo. Kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mong maging totoo ang awit ko, pagkat batid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo akong sa'yo'y sumamba. Di ko na kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Di ko na kayang itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo. Kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Let us bow our heads and feel the presence of our Lord. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, God, for giving us today. It's a great having my friends and teachers to work and play. Help us to be grateful in every way as we learn to be trustworthy, respectful, responsible, fair, and caring citizens of today. Please watch over us as we explore and learn joyfully. Please bless our teachers, friends, and family. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maging totoo ang awit ko, pagkat batid mo ang aking nararamdaman,
maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo akong sa'yo'y sumamba. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mong maging totoo ang awit ko. Pagkapatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo akong sa'yo'y sumamba. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Mula sa dakilang bayan ng San Jose del Monte, Bulacan, ay natakdang may silang ang sang natatanging paaralan.
SGA Vision Statement. Man of God, Viram Day, a leading transformational leadership institution with a unique Gabrielian culture of discipline, socially responsible, interdependent, functionally productive, godly individuals in reaching the marginalized to thrive in the global community. CDSGA Mission Statement. CDSGA commits itself to give affordable, transformative, psychologically innovative, quality education and a caring service that makes a difference towards self-actualization. Philosophy. Commits and dedicates itself to serve God and fellow men always. Goal. To transform students to become genuine and true-blooded Gabrielians. Gabrielian identities. Punctual, industrious, good character, good listener, grateful, thankful, helpful, honest, and humble with integrity. Core values. Love, peace and respect. Culture. Excellence, service, honesty, and truth. Guiding ethics. Think good thoughts, say good word, and do good things. Attitude. We care. Motto. One mind, one heart, one school. Tagline. We care, your legacy to share. Good morning everyone! Magandang araw po sa inyong lahat, especially to Oriarte family, faculty and staff na bumubuo po sa Colegio de San Gabriel Arcangel at gayon din ay binabati ko po ng isang magandang araw ang lahat ng estudyanteng matyagang umattend sa ating virtual flag raising ceremony. Yan, bilang isang Gabrielian po, napakahalaga na umattend tayo ng ating mga flag raising ceremony because aside from showing our patriotism, yan, napakahalaga po na ma-catch up natin yung mga message na ating mapapakinggan dito. Yan, I am grateful and I am very thankful na naimbitahan po ako upang magbigay at magbahagi ng inspirational message sa inyong lahat ngayong araw. First, I would like to introduce myself. My name is Kate B. Ramos. I graduated with a college degree of Bachelor of Science in Customs Administration. Yan, binabati ko po lahat ng estudyante ng Customs Administration dyan. Yan, pagbutihin niyo po ang inyong pag-aaral. Gayon din sa lahat po ng estudyante. Yan, galing po ako sa batch 2018 to 2019 and I graduated with flying colors and I passed the recent Customs Broker Licensure Examination held on November 2019. Yan, ang inspirational message po na aking ibabahagi sa inyong lahat ngayong araw ay pinamagatan ko po itong continuing your goal. Because naisip ko it is very timely, lalo na ngayong pandemic, napaka-timely po nito kung paano natin i-continue yung ating mga goals and dreams. Yan, magkaiba kasi yun eh. Dapat when you are studying, you are setting your goal. Hindi lang ikaw nagpo-focus sa dreams mo. Kasi ang dreams, ano lang yan eh, pangarap. Pero pag sinabi mong goal, it is a dream with a deadline. Diba? Kaya magpupursue ka. Lalagyan mo ng deadline yung goals mo. Hindi katulad ng dreams na sinasabi nga libre lang mangarap. Tinitipid pa. Yan. Pero kapag inisip natin na tayo ay may goal sa ating pag-aaral, ma-achieve natin ito kasi nilalagyan natin ng deadline. Yan, meron lang po akong dalawang aspect na gustong i-share sa inyo ngayong araw. Yan, the first one is, usually the beginnings are difficult. Yan, ranas na ranas ko po yan. Yung umpisa talaga yung napakahirap, 'di ba, sa ating mga sa ating pag-aaral. Usually yan talaga yung mahirap para makamit mo yung goal mo. After mo mag-aral, kung yung course mo ay may board exam pa, magre-review ka pa ulit. Then magte-take ka ng board exam. After nun, hindi doon natatapos yung pag-achieve mo sa goal mo. Yan, 'di ba? Usually talaga yung umpisa lang yung mahirap. Kaya dapat hindi tayo sumusuko.
Kasi sa umpisa, as in zero knowledge ka talaga eh. Wala ka pang alam, hindi mo pa alam kung paano gawin yung isang bagay. First time mo masusubukan, kaya mahirap talaga siya. Kailangan natin ng perseverance dito para mapagtagumpayan itong difficult stage na to. Kasi lagi naman nating tandaan na hindi naman palaging mahirap eh. 'Di ba? Habang lumilipas yung araw, mas natututo ka, mas nahahasa yung kaalaman mo. Yan, ako experience ko po, yan nung nag-aaral, lalo na nung first year and second year, napakarami pong subject. Yan, napakaraming subjects, tapos minsan sabay-sabay yung mga projects. Yan, kaya ang hirap. Sabi ko, bakit ganito? Akala ko kapag college na medyo maluwag-luwag na. Yan. Pero mahirap talaga kapag sa umpisa. Pero kapag malapit ka na matapos, yung parang nasanay ka na sa proseso, ayan, mas mapagtatagumpayan mo siya eh. Mas makakayanan mo siya i-cope up kung paano mo gagawin yung mga bagay na yon. Ayan, ako po, personal experience ko, akala ko kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, kapag nakagraduate ka na ng college, parang maumpisahan mo na i-fulfill yung goals mo. Pero hindi pala. Akala ko yun na yung beginning eh. Hindi pala. Akala ko yun na yung ending, hindi pala. Yan, gusto kong imulat yung mga estudyante ngayon na hindi nagtatapos yung ating journey sa pag-aaral, lalo na yung mga graduating po dito. Kapag nakagraduate na tayo, yan, hindi dun nag-end yung process natin sa pag-achieve ng ating goals. Yan. Usually talaga, yun ang mahirap talaga eh. Doon mo ma-realize yung reality sa outside world ng pagiging estudyante. Doon mo makita yung tunay na buhay talaga. Yan, napakaraming great things ahead kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral. Lang yun, parang step lang yun, but it is not the ending. It is just the beginning of your goals sa pagtupad mo ng mga goals mo sa buhay. Yan, pangalawa po, projects require a process. Yan, yung ating pong mga goals ay nagre-require ito ng mga proseso, mga steps na ating gagawin kung paano natin sila i-achieve. Sabi nga, sabi ng Panginoon na through prayers and belief, i-claim natin yung isang bagay at ito ay ating matatanggap. Pero tandaan po natin, prayer doesn't work without an action. Faith do not work alone. Sabi nga sa Bible, faith without work is dead. Yan, kaya kailangan habang tayo'y nananampalataya, nagpe-pray tayo na ma-achieve natin yung ating mga goals, dapat sinasabayan natin ito ng action. Kasi hindi naman pwedeng ipag-pray natin, Lord, sana po makagraduate ako. Then yung action mo is kabaligtaran doon, hindi ka nag-aaral ng mabuti, hindi ka nagko-comply ng mga requirements, hindi ka gumagawa ng learning diaries, mga ganyan. Yan, syempre hindi yun agad ipagkakaloob sa'yo kasi dito sa mundo walang madaling bagay. Yan, tandaan po nating lahat yan. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Dahil yung mga bagay na madali nating nakukuha, madali ring nawawala. Yan, kaya lahat po talaga ng ating mga goals na gusto nating ma-achieve sa ating buhay, nagre-require talaga ito ng process. Yan, meron pa akong iiwanang quote sa inyo. Yan, sabi po dito ng Roman philosopher and writer, "We dare not many things because they are difficult, but they are difficult because we do not dare to do them." Yan, sabi, nagiging mahirap lang ang isang bagay dahil hindi natin sinusubukan. Yan, nung mabasa ko po ito, nag-agree talaga ako dito. Kasi kaya lang naman siya nagiging mahirap kasi hindi mo tinatry kung kaya mo ba. Yan, usually kasi ang tao, nagpuput tayo ng sarili nating conclusion. Yan, kung nga, binigyan ka ng isang task, you should do this, you should do that. You can do that. Sasabihin mo, hindi ko pa nasusubukan yan hindi ko yan alam kung paano gawin. Yan, hindi ko yan kaya. Yan, yun agad ang mina-mindset natin kapag bago yung isang bagay sa atin, 'di ba? Yan, pero usually, nagiging mahirap lang talaga yung isang bagay dahil hindi natin sinusubukan. Ayan, nung nag-work po ako, experience ko sa aking work, I work as a declarant, ganyan. Nung una talaga, napakahirap kasi ibang-iba yung
yung actual na gagawin nyo kaysa doon sa pinag-aralan. Although, related pa rin syempre. Pero, iba yung kapag ka-actual mo nang gagawin yung proseso. Parang, hala, paano ito? Kaya ko ba to? Parang di ko to kaya. Ba't ang dami nilang ginagawa? Ganon. Yun agad yung pumasok sa isip ko. Pero sabi ko, okay lang yan. Lahat naman nagsimula sa sa umpisa lang, na wala silang knowledge. Hindi naman lahat nag-umpisa na magaling ka agad, na alam mo lahat. Diba? Walang nag-umpisa sa ganun. Nag-umpisa ka talaga, zero knowledge ka. And dahil sa perseverance mo, sa pagsunod mo ng process, at sa pagko-continue mo ng iyong mga goals, dito nahasa yung knowledge mo, hindi mo namamalayan. After months, yan, nagagamay mo na pala yung trabaho mo. Parang ganon. Yan, nagiging mahirap lang ang isang bagay kapag hindi natin sinusubukan. Pero kapag sinubukan natin ito, magigain tayo ng knowledge at mahasa yung ating mga kakayahan. At marami tayong madidiscover kapag sumusubok tayo ng mga bagong bagay. Doon natin madidiscover na, kaya mo pala. Totoo yun Kung kaya ng iba, kaya mo rin. You should follow the process, you should seek advices kung paano nila na pagtagumpayan yung mga bagay na iyon. Diba? Anong tips? Anong dapat gawin para makagraduate? Anong dapat gawin para mag-excel? Diba? Dapat you should seek advices lalo na sa mga sa mga may alam talaga, may mga knowledge about that. Yan, kaya ayun, huwag tayong matatakot na sumubok ng ibang mga bagay sa pag-achieve ng ating mga goals. Yan, always remember, yan, you should continue your goal. Kahit na pandemic ngayon, ay marahil may mga kakilala tayo na nag-stop sa pag-aaral dahil sa financial problem, mga nawalan ng trabaho. Pero it doesn't matter. Dapat continue ka lang sa goal mo, mag-focus ka sa goal mo. Dahil tandaan natin na usually the beginnings are difficult and a project require a process. Yan, para ma-achieve natin yung ating mga goals. Yan. And napakahalaga nitong mga goals because ito yung magbibigay sa atin ng direction kung paano natin tatahakin yung ating path. Yan, 'di ba? Kapag may goal ka, doon ka naka-focus makikita mo yung daan mo. Kasi bilang estudyante, yan, kapag nag-aaral ka nang wala kang goal, nag-aaral ka lang kasi gusto ng parents mo for the diploma. Although it is part na goal din natin na mahawakan yung diploma, dapat meron kang deepest why na pinangahawakan. Bakit ka nag-aaral? Kasi bilang mga estudyante, yun yung short-term goal natin, 'di ba? Sooner goal natin yun na makapagtapos ng pag-aaral. Pero dapat meron itong kaakibat na deepest why. 'Di ba? Ano yung deepest why mo? Bakit ka nag-aaral? Kasi if you do not have your deepest why, hindi ka mapupursue Hindi ka mamomotivate na magpatuloy kapag ka naharap ka na sa mga mga pagsubok sa studies, 'di ba? My personal experience po, ako ang deepest why ko Syempre mapauwi ko for good yung aking mother na nasa nasa Bahrain ngayon yan. OFW po siya doon. Yun ang deepest why ko kung bakit nagko-continue ako sa aking mga goals. Yan, kaya minsan kapag nahihirapan na ako sa pag-aaral noong ako ay estudyante pa, parang napapagod na ako, burnout ka na, yun ang iniisip ko, sabi ko, I have to continue this kasi para sa mama ko, yan, para sa pamilya ko. And every time na iniisip ko yung deepest why ko, mas naa-uplift yung spirit ko na magpatuloy sa pag-aaral. Kasi lagi nating tandaan, kung pagod ka ng mag-aral, lalo na kung ikaw ay sinusustentahan pa ng iyong mga magulang, sila pa'y or may sponsor ka pa na nagpapaaral sa iyo, tandaan mo kung pagod ka na sa pag-aaral mo, lalo na sa bagong sistema ngayon, sa new normal, kung pagod ka na sa pag-aaral mo, mas pagod yung nagpapaaral sa iyo. Right? Kasi hindi biro na na magtustos sa financial para makapag-aral ka, 'di ba? Ang gagawin mo lang, susundan mo lang yung proseso ng pag-aaral. Yun lang yung tanga nating maisusukli sa kanila. Kaya yun yung iniisip ko Tuwing napapagod ako, ginagawa ko to para sa mama ko. Kapag napapagod na ako, okay, kung napapagod na ako mag-aral, mas napapagod na si mama sa pagbibigay ng pampaaral sa akin. Right?
Yun dapat yung mina-mindset natin kasi I am aware na napakahirap ng ating sistema ngayon, lalo na sa virtual, napakahirap sa personal pa nga lang, ang hirap na paano pa kapag ka-online na, 'di ba? And kaya naintindihan ko po kayong lahat. Napakahirap ito both sa position ng mga professors at sa position din ng mga estudyante. But always remember, our goals will give us the satisfaction, motivation, and energy to continue. Yan, it is an opportunity to learn and advance in life. Yan, kaya napakalaga na nagsiset tayo ng goals sa lahat ng ating ginagawa. Ultimo sa mga maliliit na bagay. Kasi ito yung magpupush sa atin para mag-continue eh. Kasi kung wala kang goal, wala kang motivation. Parang hindi mo makikitaan ng ano bang meaning ng mga ginagawa ko sa buhay. 'Di ba? Ayun, yun lamang po yung aking nais na ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Nawa ito ay kapulutan ninyo ng mahalagang aral at atin rin maipamuhay na magpatuloy lang po tayo. Gaano man kahirap ang ating mga pinagdadaanan ngayon, magpatuloy tayo upang ma-achieve natin yung ating mga goals. At hindi ipinangako ng ating Panginoon na magiging madali ang lahat ng bagay. Ngunit ipinangako niya na bibigyan niya tayo ng kalakasan at ang kanyang presensya ay mananatili sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok. Yun lamang po ang aking nais ibahagi ngayong araw. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless you. Of the Holy One's understanding. Seek ye first His kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto you. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One's understanding. Seek ye first His kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto you. How right we are to praise Him, how right we are to adore Him. God's wisdom and vision thou art founded on. Colegio de San Gabriel, Colegio de San Gabriel, Arcangel. Cheers to all that, all you give that we may live. Colegio de San Gabriel, Arcangel, we love you, love you dear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One's understanding. Seek ye first His kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto you. How right we are to praise Him, how right we are to adore Him. God's wisdom and vision thou art founded on. Colegio de San Gabriel, Colegio de San Gabriel. Cheers to all that, all you give that we may live. Colegio de San Gabriel, we love you, love you dear.
Edad noong 1993, dito mismo sa Region 3, sinimulan with purity, now heading to university. O tara na, sumama ka. O tara na, tayo'y magsaya. Meron pa bang pipigil pa? Pagka tayo'y nandito na sa Kolehiyo ni San Gabriel, lipat tayo tulad ng arkanghel. Tayo na't abutin magandang buhay na mithiin. Kolehiyo ni San Gabriel, lipat tayo tulad ng arkanghel. Tayo na't abutin magandang buhay na mithiin. Yeah, yeah, yeah. Kolehiyo ni San Gabriel, arkanghel. Yeah. Kolehiyo ni San Gabriel. O tara na, sumama ka. O tara na, tayo'y magsaya. Meron pa bang pipigil pa? Pagka tayo'y nandito na sa Kolehiyo ni San Gabriel, lipat tayo tulad ng arkanghel. Tayo na't abutin magandang buhay